Hey mga wallflowers! Welcome to my world. Dati akong tahimik na naglalakad-lakad, ngayon ay naglilibot na sa Pilipinas or anywhere sa mundo, searching for hidden treasures at mga kwento sa mga maliliit na detalye. Quiet and observant, mahilig akong mag-imbita ng magic sa mga overlooked at mga bagay na iba-iba ang kulay. Sa mga wallflowers dyan, this is our moment to step out, ma-explore ang bagong kultura at i-share ang journey natin, one quiet but exciting adventure at a time. Tara na, sabay-sabay nating yakapin ang ganda ng paglalakad ng tahimik pero confident. Hello wallflowers! Welcome to my first week dito sa USA. Super excited ako i-share sa inyo itong journey ko kasama ang pamilya ko sa Los Angeles, California. Indulge me kasi napaka-memorable ng first week na ito. So simulan na natin! Nagumpisa kami sa flight from NAIA Terminal 1 tapos pagdating namin sa LAX, mabilis lang ang stopover namin sa mga local groceries to buy ingredients para makapagluto ng Pinoy foods. After namin magsettle, naglakad-lakad kami sa neighborhood, nag-shopping, and nag-enjoy sa surroundings. Mga wallflowers, bago pa kami umalis, dami nang kailangang ayusin. Buti na lang, andyan si ate. Siya talaga ang nag-guide sa akin sa lahat ng preparations kasi ako ang magiging guardian the whole trip. From handling documents, to making sure may dalang med si nanay at tatay, hanggang sa pagpaplano kung paano ko alagaan si JV. Lahat naka-mindset na. Ate kept reminding me, ikaw ang tatayong tagapangalaga ng buong pamilya, so be ready for anything. But here's the funny part, kahit ang daming dala ng parents ko, ako mismo, light packer this time. Kasi, shopping ng bagong wardrobe talaga ang main agenda ko sa trip na to. Sapat lang yung damit na dala, the rest, bibili na lang doon. As the main communicator, ako na rin ang in charge sa lahat. Check-in, forms, translations, immigration, tapos alalay pa sa parents and si JV. So para sa inyo ring wallflowers na mag-aasikaso ng buong pamilya during travel, eto ang tips ko. Prepare your documents and meds early. Huwag nang last minute. Expect long lines, lalo na sa immigration, so conserve your energy. Bring entertainment for the kids. Sa JV, may shows, snacks, at drawing kit. Be patient, lalo na pag ikaw ang sentro ng buong biyahe. At huwag kang mahiya. Kahit wallflower ka, you can still speak up and take charge. At tandaan, minsan kung tahimik sa likod, sila rin yung gumagalaw para sa lahat. Hi mga wallflowers! This is week 1 of my travel sa US. Sama kayo, let's enjoy what's in store. We took a direct flight from NAIA Terminal 1 straight to LAX. Excited ako, but tahimik lang as usual. Wallflower mode. Nasa NAIA na kami. I was just people watching sa departure area. Ang daming tao, iba't ibang emotions, excitement, pagod, lungkot. Parang airport is a place full of stories. Boarding time! Seated na kami sa plane, looking out the window, imagining what's ahead. Si nanay nasa likod ko, super excited din kasi finally, makikita niya na ulit ang anak niya sa US. Ako, just quietly absorbing everything, ang simula ng bagong chapter. Middle seat ako, wallflowers, sandwiched between strangers. Si nanay at tatay nasa likod, excited na rin. Ako, tahimik lang, but deep inside, super ready na ako for this US trip. And we're here! LAX! First steps sa US soil. I was looking at everyone's faces habang pa-immigration kami. May excitement, may pagod, may anticipation. First time ko since my last work sa Saudi to travel this far. Walk later vibes, pero ayaw gumamit ng shuttle si tatay at nanay. Akala namin madali lang pero sobrang haba ng lakad, promise. US Customs and Border Protection signage. That feeling na finally nakalusot na kami sa immigration.
At the arrival gate na kami, waiting for kuya and my sister-in-law. Grabe yung drop-off dito, parang naiya, pero parang mas grabe. Lahat nagsisiksikan sa driveway mismo. Hindi man lang pansinin yung lay-by or yung mga parking slots. Kaya inabot pa kami ng medyo matagal para makadating si kuya. So, antay-antay lang talaga para lang magkaabot at makauwi. Finally, sakay na sa car. Sa freeway na kami. Isa to sa mga inaabangan ko. Yung speed na sasakyan, yung vibe ng environment, ibang level. Oh my God, we're in the Tapos, Philippines! Jollibee. Jollibee building sa tabi ng freeway. Bakit bang Jollibee nandito? Why is Jollibee has big building? Main office ata nila yun. Meron dito Jollibee din. Ayun o, tingnan mo, may chicken bucket. Ayun, punta sa kaliwa. Tingnan mo. Ayun o. Oh. Ay, Oh, may diba? chicken joy! Malapit na kami sa bahay ni kuya. Tumigil muna kami sa town center para bumili ng milk tea. Favorite daw to ng pamangkin kong si Colin. Finally, nasa bahay na Hi, kami. house! Ang neighborhood. Hi, house! Ang ganda, tahimik. Hello, Tapos may park ka sa harap. Parang Pinterest sa totoong buhay. Kaya lang nga yung limited yung space. Hindi pwedeng overnight lang. Nakakapagod po tayo. Tsaka mabibiting kayo. Kasi pag pumupunta kami doon, gusto ko after breakfast makaalis na. Dahil ayokong mag-stuck sa traffic ng 8. Oh, hindi yan galit ha? Nagpapaliwanag lang. Usapang Pinoy habang namimili. Si tatay at kuya, ayan na. Pinag-uusapan na agad ang road trip plans to Vegas. Pero normal na to sa Pinoy families. Habang may ginagawa, may side kwento at plano na agad sa susunod na gala. At syempre, sanay na rin kaming mag-manage ng seniors. First stop, Seafood City. Ang ultimate Pinoy grocery sa Amerika. Lahat ng hinahanap mo, tuyo, pansit canton, mangga, nandito. Tapos katabi pa niya si Party City at mga sikat na Pinoy restos. Kaya parang nasa home turf ka na rin, kahit thousands of miles away. Ang sarap ng feeling, parang dala mo yung Pinas dito sa US. Of course, may Jollibee din dito. Haha, hindi mawawala yan. Naka-grocery mode kami. Kasama si Kuya, si JB, si nanay at tatay. Tulungan mode para magplano ng meals for the week. Siyempre, Pinoy grocery haul vibes. May tuyo, gulay, instant pancit canton, at kung ano-ano pa. Pero in the end, nauwi sa healthy fish. Classic family compromise yan. Habang namimili, may kwentuhan, may asaran, at may mga side comments kung ano dapat i-budget. Team effort para siguradong busog, happy, at walang nagrereklamo buong linggo. Pag-uwi, chill sa backyard. May fog na. October weather shift na sa foothill. From init to malamig. So, Next day na, first time and ready na kaming lumabas para mamili. going Chill morning vibes, pero excited kasi for the first time, sasakay ako ng Tesla. Si ate ang nag-drive, kasama si JV sa likod. Ako, syempre, tahimik lang pero super curious. The moment I stepped in, napawaw ako. Ang linis ng design. Parang minimalist pero futuristic. Yung interior ng Tesla, parang spaceship. Wala masyado buttons, puro touchscreen. May malaking display sa gitna na parang malaking iPad. May Tapos kita mo doon lahat. Speed directions, nearby cars, lanes, even stoplights. Parang AI co-pilot talaga. While ate was driving, napansin ko na sobrang tahimik ng ride. Walang engine sound, just this smooth humming. And the acceleration, grabe ang bilis pero ang smooth. Di mo mararamdaman na umaandar na pala kayo ng 60 mph. JB was chill sa likod, sanay na sanay, pero ako parang bata sa unang roller coaster. Tahimik pero amazed. Yung navigation feature, sobrang impressive. You can see every car around you in real time. May icon pa ng trucks, motorcycles, even pedestrians. Nakakatuwa panoorin habang nasa daan ka. The screen even shows kung may car sa blind spot mo
Or kung liliko ka, automatic, nag-a-adjust yung visuals. High-tech talaga. Habang nasa freeway kami, napansin ko rin yung landscape. Ang lapad ng daan, sobrang organized ng traffic, and kahit madaming sasakyan, parang ang linis tingnan. May mountain ridge pa sa background, perfect contrast to the modernity ng Tesla. Ang ganda ng balance ng nature and technology. Ate was explaining pa yung ibang features, like yung autopilot, pero syempre di pa kami gumamit nun. Ate says she only uses it kapag sobrang haba ng drive. Kakatawa rin na pwede mong iset yung climate sa loob ng car using just your phone. Sobrang smart ng system. We were on the way to a nearby shopping area. Simple lang, pero this ride made it feel like an adventure. Tesla ride pa lang, sulit na yung araw ko. Hi, we're going here sa Ross, pero Burlington muna. And then, sa ibang portion ng Foothill. Hello, nanggaling na kami dito sa Ross. Dito, tsaka hindi namin alam kung saan pupunta. Hindi, kung doon tayo tasya. Pwede naman na tayo. Or doon na tayo tumawag. Ang baho, ba't ang baho? Exactly. Ang bao. Hindi na, doon na tayo. Tawag na tayo. Nag-ikot pa kami sa ibang stores. Familiar spots like McDonald's. Pero we decided to try a local burger place. After lunch, walk pa ulit, exploring the other parts of the shopping complex. Madaming mapupuntahan. Pareho ng McDonald's sa McKinley. Tapos, uwi na. Ginamit namin si Google Maps para makabalik. Magandang chance to look around. Ang ganda talaga ng bahay-bahay dito. Perfect for an architecture wallflower like me. May charm yung simplicity nila. After all the shopping and walking around, we decided to head back home. Pero instead of magpa-pick up, nag-decide kami maglakad pa uwi. Ginamit namin si Google Maps para makita yung daan pabalik. And bilang wallflower, ang dami kong napansin habang naglalakad. Ang ganda pala ng houses dito when you look at them slowly. Yung architecture, simple pero detailed. May mga bahay na modern suburban style, flat roofs, large windows. Yung iba, medyo rustic yung wood finishes. Ang consistent ng spacing between houses. Tapos may sariling character bawat isa. Ang ganda po ng daanan dito, tsaka yung mga bahay. Sana po makatawid kami. Bye. Naglalakad pa kami through some alleys, exploring the neighborhood from a different angle. Tahimik, malinis, at bawat kanto parang postcard. From here, kita mo na yung mountains sa malayo. Parang painting na buhay. Ang ganda ng contrast, blue skies, green trees, tapos yung bundok na ka-layer sa likod. Medyo surreal, parang nasa movie scene ka lang. Slowly taking it in, habang nag-chill walk lang. Moments like this remind you to just pause and appreciate where you are. Lalo na if first time mo dito, grabe. Picture perfect talaga. Dito na po ulit kami sa Amerika. Iikot na sa mga stores. Papunta ng Nordstrom Rack. On a different day, next round of shopping, kasama na si nanay. Pumunta kami sa Nordstrom Rack this time, sa Upper Commercial Complex. Madami ring bagong stores to explore. Nagpunta rin kami sa $5 store, sa Sephora, at sa iba pang store na malapit. Dito na po tayo sa Amerika. After some walking and shopping, nagpahinga muna kami sa bench. Time to recharge. Kahit wallflower ako, napapagod din ako. Hey,
There's a FedEx and the FedEx. Habang nagpapahinga, nakita ko yung FedEx store. Familiar brands talaga everywhere. Dito na po kami sa Amerika. Namili ng mga gamit. Late lunch kami sa Panera Bread. First time ko ulit dito. Iba talaga yung experience of dining with the mountain view. Something peaceful together with my nanay and JV. Nakakatawa lang. Pauwi na kami. Sinundo na kami ni Kuya. Si nanay sobrang nag-enjoy sa pag-ikot. What a chill way to end my first week here in the US. Full of little adventures, new sights, and lots of Pinoy love. And shopping. Salamat Wallflowers for joining me sa first week ko dito sa USA. Wala pa tayo sa exciting part. Marami pang surprises at adventures ang darating. Abangan niyo pa ang next episodes. Don't forget to like, comment, and follow for more updates. See you soon and keep safe always!